Pwede baba na kaunti yung mic. First day ng local campaign, ano pong nararamdaman niyo muna ngayon? Well, una, papasalamat tayo sa Diyos. Konti kamainit lang. At siyempre kami ni Chi, excited kami malikot dahil for the past so many months, yung aming mga town hall, nagre-request talaga yung taong bayan na ilikot kami sa kanilang Kalsada, Eskinita at Pamayanan. So this is the day, first day. We're very excited also and grateful sa aming mga supporters. Nagulat ako yung haba ng motorcade. Nandulo na sa kabilang kanto. Nakakatawa naman dahil kagabi nakita ninyo, nag-live ako, nanawagan na lang ako na kung sino gusto sumama sa motorcade ng Your Miss Joyce. Kami nila Chi ay maaari silang sumama. Now, having said that, of course, we wish that everyone will be safe. Yun ang pinalangin namin kanina na pinalangin namin sana nga ligtas, kapayapa itong halalan ito sa Maynila at siyempre sa buong bansa. For number one case of survey, nakita mayoral race. So ano po ang natin di pa ba yung pangangapanyang gagawin nyo this time around? We will do what we have to do, Chichi and I, and the entire team ng Your Miss Joyce. But kunin ko na yung pagkakataon na ito na makapagpasalamat sa mga batang Maynila, sa mga lolo't lola ko, o mga senior citizens sa lungsod, mga nanay-tatay. Maraming salamat sa matatag na suporta ninyo simula noong tayo nag-file ng candidacy noong October 8 at hanggang ngayon ay pinagpapasalamat ko. At sana samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Maihatid natin ang tagumpay ng Iskochi, ng buong Your Miss Joyce para sa mga mayan ng lungsod ng Maynila. Sir, yung filing pa lang nung COC, kabi-kabila na yung mga parinigan mula sa kabilang kapwa and even the supporters. Now that the campaign has officially started, what are we gonna expect? Ako naman, mabigat na ang tagubilin ko sa Your Miss Joyce. Kahit nung town hall meeting namin, na ginawa kasama ang mga taong bayan, sabi ko, ako kung kayo ay re-electionista, sabi ko, mag-report na lang kayo sa taong bayan. O kayo naman ay first time tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin. Sabi ko sa kanila, don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt o makasakit ng damdamin ng kapwa o ng kalaban. So, you're going to expect from us na we will not venture into that mode of campaign. Basta ang importante rito yung taong bayan. Yorme, ano mo platforms po natin? Of course, yung inihiling ng taong bayan. Sa town hall namin, one thing is common. Ang worry ng taong bayan ngayon, yung nangadugyot ulit ang Maynila. In fact, makikita nyo kami, nadaanan ko na naman. Sabihin mo, pag alas 9 na ng umaga, ang basura nasa kalsada pa. Talagang kinocomplain yun ng mga taga Maynila. Second, bukod sa paglilinis ng Maynila, ibabalik natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. And that's why, as you all know, kung mapapansin nyo lang, bakit tayo sa Arten magsisimula. Itong Arten, sa mga nagdaang linggo, buwan at taon, ay naging laman ng balita. Dito nakita na parang walang gobyerno sa Maynila. Kaya muling natatakot ang mga nanay at tatay na baka mapahamak ang kanilang mga anak. Dahil yung mga Malonges nagpapalikan na sa Maynila. So I told the people of Manila, pumanatag sila, mayawaan Diyos sa tulong nila, kami ni Chief at ang buong Your Miss Joyce, ipapalik natin ang kapanatagan sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, kung ano yung mga nasimulan natin and ang pamahalang lungsod
under our watch, Chichi and I, and your Miss Choice, magpapatuloy natin yung MBN, minimum basic needs. So kung ano yung nasimulan na natin, housing, education, healthcare, and jobs. Yung kabuhayan, yung livelihood ng ating mga batang Maynila. Sir, yung about dun sa main criticism sa inyo, yung about yung sa debt ng Manila, yung sa utang ng Manila. Alam mo yung taong bayan yun eh. Ang importante naman, ako, at least, hindi ko alam sa mga manonood. I will let the people judge. Isa lang ang sigurado, walang nagutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Nakatawid tayo. We will do what we have to do as leaders of our respective LGUs para iraos mo ang iyong nasasakupan. Tulad ng isang ama, isang ina sa tahanan, kapag nagigipit at ipagtataguyod nila ang kanilang pamilya, gagawin lahat ng isang magulang para mairaos ang kanyang pamilya. And that's what we did. And it was never hide. Hindi yan naitago, dahil at hala yan, at kasama ko naman silang gumawa niyan. And I will let the people decide. Mayor, syempre po ng unang term, di ba? Sabi niyo marami kayong nasimulan and then nagkaroon ng pause and then this time you're coming back. Siguro for your supporters na lang, can they expect continuity na in the long term? Umasa po kayo. Isang dekada po to, may awa ang Diyos. Usual criticisms kapag yung mga anak ng politiko na sila naman yung umatake. What do you offer me sa city of Manila? Well, given that I am the director of Bayan of Manila for 40 years, regardless kung may posisyon o wala, we've been consistently pursuing lifelong training as Manila. And ika nga, sinabi nga ni Yorme kanina, kasama ng minimum basic needs ay babalik namin dito sa Maynila. Ako naman ang pumunta pagdating sa livelihood. And I see myself, given that I am the youngest daughter of former Mayor Lito Atienza, I've been trained to continue the legacy that he has built here. Ano ang advice niya specifically sa'yo? Well, ang sabi niya is, if the people love you and trust you, you have to take care of them because that is vital. So, yun ang gagawin natin para doon. Kung ako ay magpapasama niyo na bilang isang alcalde, aalagaan ko ang trust at mamahalin ko ang buong because I am here to leave a legacy of you. What kind of dynamics or partnership can we expect from the both sides? First time na kami together. Well, yeah, as I mentioned earlier, given that si Yorme was focusing on basic needs, ang expertise natin is livelihood and employment. And for 40 years, kahit wala pa ako, may resibo na ako. Tuloy-tuloy, nasusunod natin ang livelihood programs, livelihood training at sila. Hindi tayo tutulong sa atin. Okay na. Thank you.